Sa pula! Sa pula! Sa puti! Sa wala! Sa meron! Mga sigawan sa loob ng ruweda kung saan ginaganap ang sabong. Makikita dito ang iba't ibang klase ng manok panabong na inilalaban ng kanilang mga sulatador. Sa loob ng ruweda, may isang binata na nangungulekta ng mga taya at ang tawag sa kanya ay Kristo. Ito ang kanyang trabaho kapag wala siyang ginagawa sa bukid. Ruben! Ruben! Sigaw ni Mang Gimo, ang ama ni Ruben. Nasa ibaba ito kung saan naroroon ang ring o drag fight na ginaganapan ng sabong. Hindi siya marinig ng binata, gawa ng napakaingay na paligid. Halos mabingi ang sino mang naroroon dahil sa sigawan kapag humahataw na ng malakas ang mga manok. Ruben! Ruben! Muling pagtawag ni Mang Gimo sa anak na abala sa pangungulekta. Naiinis na halos ang matanda dahil sa sigawan sa paligid, ngunit wala siyang magawa. Panay pa rin ang tawag niya sa binata habang paakyat na siya sa kinaroroonan nito. Hoy, Ruben! Ang tatay mo! Tinatawag ka! Saad ng isang naroroon nang makita nito si Mang Gimo na panay ang sigaw sa anak. Napalingon naman agad ang binata sa kinaroroonan ng ama. Nagpasalamat pa siya sa tumawag sa kanya at bumaba para lapitan si Mang Gimo. Tay, ano ang... teka lang tay. Aniya sa matanda at humarap sa likod. Hoy, Tikboy! Hindi ko pa nakokolekta ang taya mo ha? Sigaw niya sa kakilalang si Tikboy na agad namang ikinatango ng huli. Muli niyang hinarap ang ama at tinanong kung ano ang dahilan ng paggawi niya dito sa sabungan. Ruben, kailangan nating umuwi sa probinsya. Pinapauwi tayo ng iyong lolo Isko. Ho? Ngayon na ho? Tanong niya sa ama na agad naman nitong sinabi na ngayon na sila aalis dahil kailangan nilang maabutang buhay ang kanyang lolo Isko. Sige tay, tatapusin ko lang itong isang laro at hindi na tayo pwedeng magtagal. Bilisan mo na. Ay sige po, sandali lang. Saad niya, tapos sabay lingon sa likod niya. Tikboy! Tikboy, halika nga muna! Pagtawag niya kay Tikboy, na halos mapigtas na ang lalamunan, kakasigaw. Dali-dali namang bumaba ang nagngangalang Tikboy sa kinaroroonan nila. Ikaw na muna ang magkristo. Aalis kami. Ha? Anak nang. Akin na nga. Mukhang mahalaga yata yung lakad mo't natataranta ka pa. Ulupong ka. Lolo ko namatay na. Gusto mo ikumusta kita? Loko. Umalis ka na nga't akin na yung mga taya. Natatawa naman siyang iniabot kay Tikboy ang mga taya ng mga sabongero at agad na inaya ang kanyang ama. Pinagalitan pa siya nito kung bakit umano sinabi niya na patay na ang kanyang lolo, gayong hindi pa naman ito namamatay. Natatawa na lang na inaya ni Ruben ang kanyang ama. Nagpaalam pa siya sa kanyang mga kasamahan sa sabungan. Kinagabihan, naghanda na silang mag-anak na umalis patungo sa probinsya nila Mang Gimo. 20 taon din na hindi sila umuwi sa lugar ng ama. Ngayon na lang uli nila masisilayan ang lugar. May 2 kapatid si Ruben, si Arthur na 17 taong gulang at si Amara na 10 taong gulang. Lulan ng bus na maghahatid sa kanila sa probinsya ng ama ay nakatulog ang mga kapatid niya. Sila ang magkatabi ni Arthur habang ang kanilang ama't ina at ang kapatid nilang babae ang magkatabi. Habang nasa biyahe ay nakaidlip si Ruben na naginip siyang napakabilis umano ng takbo ng bus. Halos hindi na makita ang daan sa sobrang bilis. Kasabay nun ay ang mabilis din na pintig ng kanyang puso. Napatayo siya't napatingin sa kanyang paligid. Saka lamang niya napagtanto na wala na ang mga pasahero kasama ang kanyang pamilya.
Nagpalinga-linga si Ruben, ngunit wala siyang makitang tao bukod sa kanya. Napasilip siya sa bintana ng bus at akmang tatalon sana. Ngunit sa bilis ng bus ay nakakasiguro siyang hindi na siya mabubuhay pagkalaglag niya sa lupa. Nakaramdam siya ng takot at wala siyang maintindihan sa mga nangyayari sa paligid. Ang naiisip niya lang ay ang makatalon at makatakas sa anumang kapahamakan. Akto na siyang tatalon sa bintana nang may magsalita sa kanyang likod. Agad naman siyang napatingin sa pinanggagalingan ng boses. Isang binata na halos kasing edad niya lang ang naroon. Mas maganda nga lang ang pangangatawan nito kumpara sa kanya. Siya kasi ay patpatin na parabang walang bitamina ang naglalakbay sa ugat niya. Maaari mong ikamatay ang gagawin mo. Hindi ka ba natatakot? Anito sa kanya. Napatingin muna siya sa paligid, dahilan para mapangiti ang binata. Wala talagang tao dito. Hindi kasi ito ang totoong mundo mo. Sino ka ba? At ano yung pinagsasasabi mo? Saad niya. Napakiramdam niya, malinaw sa pandinig niya, ngunit umaalingaw-ngaw ito, dahilan para mapatingin siya sa paligid. Pakiramdam niya kasi habang nagsasalita siya, ay nasa tabi lang niya ang boses. Naririnig mo ba ang sarili mong sinasabi? Sino ka ba? Sa wakas tanong niyang muli mula sa mahabang pagkakagulat. Napangiti naman ang binatang nakaupo sa unahan lang niya na hindi mo makikitaan ng bakas ng kahit anong takot. Ako? Ngiti nito, saka tumayo't inilahad pa ang kamay sa kanya. Maya-maya'y itinuro ng binata ang hintuturo sa gawin niya, sabay saad na. Ay ikaw. Ano? Gulat niyang tanong sa sinabi ng binata. Ako ay ikaw, Ruben, at ikaw ay ako. Napahagikik pa ito nang makita ang mukha niyang gulat na gulat. Paano ito magiging siya, samantalang napakaganda ng hugis ng katawan nito kumpara sa kanya? Alam ko, Ruben, na nalilito ka. Pero bago ka magpakamatay dyan, mainam na magising ka muna sa pagkakatulog mo. Nalito si Ruben sa sinabi ng binatang nagsasabing siya ay ito. Naisip din niya na kung ano ang sinasabi ng kaharap niyang kailangan na niyang magising. Ruben! Napatingin siya sa paligid nang may tumawag sa kanya. Ilang ulit pa niya itong naririnig na parabang nasa ilalim ito ng lupa nang gagaling. Tinatawag ka na nila. Uwi ka ng binata. Ha? Nino, patay na ba ako? Tanong naman niya. Natawa naman ang binatang kaharap sa sinabi niya. Tumayo itong pailing-iling at dahan-dahang lumapit sa kanya. Siya naman, panay ang linga sa kanyang likod. Ngunit kung anuman ang gagawin ng binatang ito sa kanya, ay wala na siyang matakbuhan pa. Ruben! Ruben, anak! Muling pagtawag sa kanya, nakaboses ng kanyang ama. Naghahalo na ang takot ni Ruben sapagkat wala siyang maunawaan sa nangyayari sa kanya. Dagdagan pa ng binatang nakangiting papalapit sa gawin niya. Sige na, umuwi ka na muna. Marami ka pang misyon sa buhay mo. Sabay tulak sa kanya na kanya namang ikinasigaw. Nasa ganun siyang tagpo nang may sumampal sa kanyang muka na agad naman niyang ikinagising. Napatingin pa siya sa paligid at nakita niya ang mga taong nakatingin sa kanya. Anak, anong nangyayari sa'yo? Gising na at narito na tayo. Uwi ka ng kanyang ama. Agad naman siyang napabangon at nagpalinga-linga sa paligid. Ano pa ang hinihintay mo dyan? Tara na't may kalayuan pa ang bahay ng lolo mo. Uwi ka ng kanyang ama at bumaba na ito. Habol naman ang kanyang hininga sa nakakatakot niyang panaginip ay sumunod na siya sa ama. Napawi lang ang kanyang kaba nang makita ang lugar ng kanyang lolo. Naisip niyang marami na ang nagbago sa lugar. Hindi na ito ganun kaliblib katulad noong bago silang lumipat sa syudad. Pero hindi rin ganun pa kaunlad.
Barangay Sapang Pula! Sakay na! Narinig niyang sigaw ng driver ng motor. Ang itsura ng motor nito'y parang may pakpak na kung tawagin sa lugar na iyon ay katig. Doon sasakay ang ibang pasahero na ikinagulat ng husto ni Ruben. Noon kasi ay sa karo ng kalabaw sila nakasakay o di naman kaya'y nilalakad lang nila. Ang higit kumulang na 30 minutos ang layo. Sa Sapang Pula ho ba kayo? Tanong ng driver. Oo, kay Lamang Isko. Saad naman ng ama ni Ruben. Abay kayo ho pala, Tatay Gimo. Saad ng binata na sa wari niya'y mas bata sa kanya ng 1 taon. Inaninaw naman ng kanyang ama ang binata. Napapangiti naman itong napapakamot sa kanyang batok. Tay, ako ho si Carlo. Ikaw na ba ang batang si Kaloy noon? Yung anak ni Agustin at Mirna? Oho, ako nga ho yun. Pero Carlo na ang tawag sa akin dito. Siyempre po, binata na. Napatawa naman si Mang Gimo at agad na ipinakilala kay Ruben si Carlo. Ayon sa ama ni Ruben, ay dati niya itong kababata. Wala nang maalala si Ruben dahil bata pa man siya nung umalis sa lugar nila. Ngunit siya ay naaalala pa ni Carlo. Isinakay na sila ng binata sa motor nito na kung tawagin sa panahon na iyon ay katig. Doble ang kabang nararamdaman ni Ruben dahil isa siya sa mga sumakay sa katig. Halos manigas ang katawan niya sa takot dahil pakiramdam niya anumang oras ay matutumba ito. Pigil ang kanyang hininga hanggang sa makarating sila sa bahay ng kanyang lolo. Agad naman silang sinalubong nito na ikinagulat nila ng husto. Ani sa telegrama ay napakahina na nito. Ngunit heto ngayon, nakatayo sa harapan nila na tila mas malakas pa sa kalabaw. Agad na lumapit si Ruben kay Mang Gimot, bumulong. Tay, akala ko ba mahina na si Lolo? Ba't parang mas malakas pang tignan kaysa sa inyo? Abay, magtigil ka. Sabay batok nito sa kanya na ikinatawa lang ng mga kapatid. Ala, magsimano na kayo sa inyong lolo. Ani ni Mang Gimo na agad namang ikinalapit ng mga anak niya at nagmano. Nang makapagmano na ang mga anak niya, siya naman ang lumapit. Nagmano sila ng kanyang asawa na si Aling Rosa. Napapangisi naman si Lolo Isko habang nagmamano ang kanyang bunsong anak na si Mang Gimo. Tay, ang sabi niyo sa sulat ay mahina ka na. Bakit ngayon parang mas malakas ka pa sa kalabaw? Naniwala ka naman. Bakit pag sinabi ko bang malakas ako'y uuwi ka? Ilang taphagan ka nang hindi nakakauwi dito sa atin. Abay magagalit na ang mga Diyosa sa iyo. Saad naman ni Lolo Isko na ikinagulat naman ni Mang Gimo. Isip ng matanda ay ba't sa kanya magagalit ang mga Diyosa? Ano naman ang kanyang kinalaman? Ano naman ang kinalaman ko dyan sa galit ng mga Diyosa? Wala sa loob na tanong ni Mang Gimo sa kanyang ama na sa wari ni Ruben ay mga 90 na. Agad namang pinalo ni Lolo Isko si Mang Gimo ng kanyang baston. Napatakbo naman ang kanyang ama sa ina nito na halos kasing edad lang ng lolo nila. Bunso ang ama ni Ruben sa 4 na magkakapatid at ito lang ang bukod tanging napalayo sa kanila. Abay magdahan-dahan ka ng pananalita mo. Alam na alam mo naman na sa lahi natin, madalas kinukuha ang magiging tagapagmana ng bato. Saad ni Lolo Isko, sabay buntong hininga. Taon-taon akong sumusulat sa iyo. Abay sinagot mo ba? Alam mo naman na nasa Hindi na natapos ni Lolo Isko nang pigilan siya ni Mang Gimo. Tay, pasok na muna tayo't malamig dito. Saka na natin pag-usapan yan. Malayo pa naman ang taphagan. Saad ng ama niyang sabay pasok sa loob. Sumunod na din sila at halos mamangha sila sa bahay ng kanyang lolo. Napakaganda kasi ng ayos nito at napakalinis. Kinagabihan, napakaganda ng sinag ng buwan. Wala kang ibang maririnig kundi ang tunog ng mga kulisap at kuliglig sa gitna ng katahimikan ng gabi. Nakaupo silang lahat sa labas ng bahay ni Lolo Isko. Nakikipagkwentuhan sina Ruben sa kanilang mga pinsan na noon lang nila nakilala ng kanyang mga kapatid. Nakilala na din sila ni Ruben nung bata pa sila,
Ngunit sa tagal niyang nawala sa lugar na to, ay hindi na niya sila matandaan pa. Habang nag-uusap, ay nakita ni Ruben na seryosong nag-uusap ang mga magulang niya't kanyang lolo't lola. Nagpaalam muna siya saglit sa mga pinsan niya at tahimik na pumasok sa loob ng tahanan ng kanyang lolo. Gimo, alam mo naman na sa lahi mo magmumula ang pamamanahan ng bato ng kalikasan. Saad ng kanyang lolo. Walang maintindihan si Ruben tungkol sa pinag-uusapan ng kanyang magulang at kanyang lolo. Naisip niya na kung ano ba ang batong sinasabi ni Lolo Isko niya at bakit yun ang ipapamana. Itay, hindi pa handa ang isa sa aking mga anak sa bagay na yon. Bata pa si Arthur at si Ruben naman ay walang hilig sa mga ganong bagay. Ngunit kailangang ihanda ni Ruben ang sarili. Nagulat si Mang Gimo sa sinabi ng kanyang ama. Ngunit mas nagulat si Ruben sa sinabi ng kanyang lolo. Hindi maunawaan ni Ruben kung ano ang ibig sabihin ng kanyang Lolo Isko. Ano ho ang ibig niyong sabihin, tay? Ang kanyang ina na si Aling Rosa ang nagtanong. Si Ruben ang inatasang maging antingero at magiging tagapagmana ng bato. Natigilan sila nang biglang may nahulog sa gawing sala. Paglingon nila ay walang tao, ngunit nahulog ang larawan na nakapatong sa isang tukador. Napatayo si Lolo Isko at sinalubong siya ng malamayang hangin na siya ring nagtatangay sa kanilang puting kurtina na nakasabit sa kanilang mga bintana. Naisip ng matanda na baka hangin lang ito. Kinaumagahan, tulala na lang si Ruben habang nakaupo sa ilalim ng mangga. Hindi siya gaanong nakatulog sa kanyang mga iniisip dahil sa mga naririnig niya noong gabing yun. Naisip niya na paano kung magiging antingero siya. Ano ba ang alam niya sa bagay na yun? Anak, ano ba ang iniisip mo? Nagulat pa si Ruben nang marinig ang boses ng ama. Inayos niya ang sarili dahil pakiramdam din niya ay tila wala din siya sa katinuan. Buhat nang marinig niya ang usapan ng kanyang pamilya. Wala ho tay, iniisip ko lang ang mga kaibigan ko sa syudad. Alam kong may bumabagabag sa iyo anak. Nakinig ka ba sa usapan namin kagabi? Napayuko siya sa sinabi ng ama. Alam niyang hindi maganda ang makinig sa usapan ng mga nakakatanda. Ito palagi ang sinasabi ng ama niyang si Mang Gimo sa kanilang magkakapatid. Hindi naman niya sinasadyang gawin yun. Hindi niya sinasadyang makinig sa usapan nila. Anak, yun ang kapalaran ng ating pamilya. Kada siglo, pumipili ang kalikasan ng magiging tagapagmana ng kanyang bato o mutya sa bawat henerasyon. Totoo ba ang mga yan, tay? At ano naman ang gagawin ng isang antingero? At ano ba yung mga taghagan na yan? Wala akong maintindihan eh. Napabuntong hininga si Mang Gimo. Alam niyang hindi nauunawaan ni Ruben ang sitwasyon at alam niya na pagkakamali niyang takasan ang nakalaang tadhana para sa anak. Sinuway niya ang tradisyon ng pamilya. Alam niyang ang kanyang pamilya ang magiging gabay ng mga tao sa mga Diyos. Ngunit sinuway niya ito. Anak, ang taghagan ay isang tradisyon ng ating pamilya. Ito'y pasasalamat sa magandang ani na natatanggap ng bayang ito. Ang ating pamilya ang pinili ng kalikasan upang maging daan para sa pag-aalay. At tuwing kada isang siglo ay pipili sila ng magiging antingero para iligtas ang ating bayan laban sa mga masasamang elemento. Ibig sabihin, makikipagsagupaan ako sa mga masasamang elemento? Yun ang itim na mga engkanto? Tangulang ang tugon ni Mang Gimo sa anak na si Ruben. Hindi alam ni Ruben kung paano paniniwalaan ang mga narinig mula sa ama. Lumaki siya sa syudad kung saan hindi masyadong naniniwala ang mga tao sa mga paniniwala dito sa probinsya. Sa isip ng binata ay sino naman ang maniniwala sa ganun at buong buhay niya hindi pa naman siya nakakakita ng mga hindi natin kauri. Tay, ayaw ko. Bakit ako? At paano ko naman magagawa yon? Tignan niyo nga ako, itay, ni hindi ko yata kayang ipagtanggol ang sarili ko.
Yung makipag-away pa kaya sa mga maligno? At paano kung hindi ko ito tanggapin? Sisingilin ka ng kalikasan at pahihirapan. Ito ang tadhana na hindi mo maaaring takasan, anak. Napapailing na tumayo si Ruben. Nais muna niyang mapag-isa. Parang gusto niyang pagsisihan ang pagpunta dito sa probinsya ng lolo niya. Paano ba niya gagawin ang sinasabing pakikipaglaban sa mga maligno? Hindi naman siya duwag, pero hindi rin siya ganun kalakas. Dinala si Ruben ng kanyang mga paa sa ilog kung saan may puno na napakalaki sa gilid nito. Ang ugat nito'y nasa ilalim ng tubig at maraming nakasabit na hindi niya alam kung anong klaseng halaman. Napakalaki ng puno na ito na kilala sa tawag na baliti. Sa siyudad, ginagawa itong palamuti sa gilid ng mga kalsada. Pero dito sa probinsya, pinaniniwala ang pinananahanan ng mga hindi natin kauri. Hindi alam ni Ruben kung totoo nga yun. Dahil sa siyudad, minsan inuukitan ng mga magnobyo ng pangalan nila ang katawan ng punong balete. Ngunit wala naman nangyayari sa kanila. Napapailing siyang naupo sa gilid ng ilog. Napangiti siya sa napakagandang tanawin na sagana sa berdeng kulay ng paligid at kaparangan. Napakatiwasay din ng daloy ng ilog habang namamaybay ang malamyang hangin sa kalupaan at tubig. Nakita pa niya kung paano isayaw ng hangin ang dahon sa mga puno't damo. Napapikit pa siya nang umihip ang hangin sa gitna ng init ng araw na tumatama sa kanyang balat. Sa panahon kasi nun, hindi pa ganun kasakit ang sikat ng araw kahit pa katanghali ang tapat. Hindi pa kasi masyadong sira ang kalikasan noon dahil naaalagaan pa sila ng mga tao. Hindi na katulad sa kasalukuyang panahon. Nasa ganong tagpo siya nang may magsalita sa kanyang likod. Napaayos pa siya ng upo at nilingon ito. Isang binata na kasing edad niya lang ang nakaupo sa isang sanga ng balete na nakalaylay sa tubig ng ilog. Mukhang damang-dama mo ang ganda ng kapaligiran, ha? Magandang araw sa iyo. Nagkita tayong muli. Nakangiti nitong saad sa kanya. Napaawang ang labi ni Ruben nang makilala ang binatang nakaupo sa sanga ng puno ng balete. Ito ang binatang nakita niya sa bus nung sila ay bumabiyahe papunta dito sa probinsya. At ito rin ang binatang nagsabi na siya ay siya. Ngunit imposible ngang maging siya ito dahil kabaliktaran niya ang binata sa kahit anong anggulot aspeto. Sinabi mong ikaw ay ako at ako ay ikaw, hindi ba? Totoo yun. Saad naman ng binatang kausap habang nakatago. Paano nangyari yun? Paano tayo naging dalawa? Natawa naman ang binata at sinabing, isa-isa lang ang tanong at mahina ang kanyang kalaban. Pagkawika niya niyon, ay kumuha pa ito ng maliit na sanga sa puno at saka inilagay sa kanyang bibig at nahiga sa puno. Namangha naman si Ruben dahil tila ba pinoprotektahan ng sanga ang lalaki para hindi ito mahulog sa tubig. Isa lang ang masasabi ko. Ako ay ikaw sa hinaharap at ako ay ikaw kapag antingero ka na. Wika ng binata na kausap ni Ruben. Napaisip pa ito ng bahagya. Dalawa pala yung sinabi ko. Ako ay ikaw sa hinaharap at antingero. Natawa niyang wika. Napakunot ng noo si Ruben. Naisip niyang may gana pang magbiro ang kaharap, gayong siya'y litong-lito sa mga nangyayari. Pakiramdam ni Ruben, simula nung magawi sila dito, ay parang minamaligno na siya. Parang laging may nangyayari na hindi niya maunawaan. Ruben, alam kong hindi madali ang pagdadaanan mo, pero alam na mga Diyosa ang kanilang naging pasya. Ikaw ang pinili para magligtas sa mga taong nais gawan ng masama ng mga elementong itim. Paano ko makakaya? Hindi pa ako handa. At isa pa, ayaw kong maging antingero. Isang mabigat na pasanin ang nakaatang sa balikat ng mga pinili ng kalikasan, hindi ba? At isa pa, gusto kong magkaroon ng pamilya. Natawa naman ang binatang kaharap ni Ruben na ayon dito ay siya sa hinaharap.
Nangunot-noo naman si Ruben sa inasal ng kanyang kaharap. Sino ba ang nagsabi na hindi ka magkakaroon ng pamilya? Ruben, ayaw kong pangunahan ang mundo at tadhana sa pagbasa ng kapalaran mo. Pero gusto kong malaman mo, hindi ka tatandang mag-isa. Napakunot ang noo ni Ruben na tila lumalabo ang imahe ng kanyang kaharap. Para bang palayo ito ng palayo, kinusot niya pa ang kanyang mga mata, ngunit nakakasilaw na ang hatid nitong liwanag, bagay na kanyang ikinapikit. Nasa ganun siyang tagpo ng mamalayan niyang may tumapik sa kanya. Napabalingkwas siya ng bangon nang sa pagmulat ng kanyang mga mata ay nakita niya si Carlo. Bakit dito ka natutulog? Tirik ang araw ah. Di ka ba naiinitan? Ang totoo, wala bang araw sa siyudad? Sunod-sunod na tanong ni Carlo. Dahil dun, saka lang naramdaman ni Ruben ang init ng sikat ng araw. Napapalinga pa siya sa paligid na tila ba may hinahanap, ngunit katahimikan lang ng katanghaliang tapat ang sumalubong sa kanya. Patay na oras ngayon. Dapat hindi ka nagpupunta dito sa ilog sa ganitong oras. Baka kasi mapaglaruan ka. Wika ni Carlo na napapalingon pa sa paligid. Tila ba may takot at pangamba sa mata nito. Inaya siya ni Carlo na lumayo sa ilog, bagay na kanyang ipinagtataka. Habang naglalakad sila pauwi, ipinaliwanag ni Carlo na ang 12:00 para sa probinsyang ito ay patay na oras. Dapat umano ang mga tao ay nananatili sa kanilang mga tahanan. Itinuro sa kanila sa bayang ito na igalang ang patay na oras dahil nakalaan ito para sa hindi natin kauri. Ito umano ang oras na sila ay lalabas para sa araw-araw nilang gawain at dapat umano igalang ng mga tao iyon. Habang naglalakad sila'y nagtaka si Ruben kung bakit panay ang bigkas ni Carlo ng tabi-tabi po. Na ipinaliwanag naman niya na para hindi sila makasagi ng mga nilalang na di nila nakikita. Gustong matawa ni Ruben, ngunit mas pinili niyang magpigil. Ayaw naman niyang pagtawanan ang paniniwala ng iba na kahit para sa kanya'y isang kwento o alamat lamang. Pagdating nila sa kanilang bahay, ay agad siyang sinalubong ng ina't tinanong kung saan siya galing sa ganitong oras. Sabi naman ni Carlo ay nakita niya si Ruben sa tabing ilog na nakahigat nakatulog. Pagkawika ni Carlo nun, ay saka lang napansin ni Ruben na nag-iba ang kanyang kulay. Naging kulay kayumanggi siya, ngunit ang kanyang braso ay napakaputi, pati ang dibdib at tiyan niya. Maputi kasi sila Ruben. Nakuha nila ang kanilang mga kulay sa kanyang ina. Ilang oras ka bang nagbilad sa araw? Nasunog ka na ata. Saad naman ni Mang Gimo nang makita ang anak. Hindi na lamang umimik si Ruben at nagpaalam na siya ay papasok muna sa kanyang silid. Inaya naman ni Mang Gimo si Carlo na mananghalian na agad namang tinanggihan at ipinagpasalamat ng binata. Tapos na umano siyang kumain bago umalis sa bahay nila. May pupuntahan umano sana siya, ngunit napansin niya si Ruben sa tabing ilog na nakahiga. Sumapit na ang araw ng taphagan. Naghahanda na ang buong barangay para sa pag-aalay ng kanilang mga inani bilang pasasalamat sa mga Diyos at Diyosa. Taon-taon nila itong ginagawa, kaya taon-taon din silang pinagpapala ng mga Diyos at Diyosa. Ayon kay Mang Gimo, ngayon din ang araw na ihahalal ang bagong pinili na antingero. Si Lolo Isko ang kanyang papalitan dahil matanda na ito. Damang-dama ni Ruben ang kanyang kaba, lalo pat hindi pa siya handa. Kaya kailangan niyang makaisip ng paraan para matakasan ang tadhana. Tumakas si Ruben. Kailangan niyang makalayo ngayong gabi. Babalik na lang siya kinabukasan. At kung pagalitan man siya'y hindi na lang siya iimik.
Sa likod dumaan si Ruben para hindi siya makita. Habang dahan-dahan siyang naglalakad, ay nilingon pa niya ang mga taong bayan na abala sa kanilang ginagawang paghahanda para sa taphagan. Aalis na sana siya nang paglingon niya'y may isang matandang lalaki na nakatingin sa kanya. Muntik pa siyang mapasigaw dahil halos magkalapit na ang kanilang mga mukha. Ang pagtakas sa tungkulin ay magdudulot ng kapahamakan sa lahat. Kapag sinuway mo ang kalikasan, ay may balik na paniningil, kabayaran na pagsisisihan mo. Ikaw ang magiging dahilan para sa ikapapahamak ng iyong mga kababayan. Uwi ka ng matanda. Sa takot ni Ruben, ay tumakbo siya ng mabilis. Nilingon pa niya ang matanda at nakatayo lang ito habang nakatingin sa kanya. Nagulat pa siya nang bigla na lamang itong nawala, bagay na kanyang ikinatakot lalo. Kinabukasan, nagulat si Ruben sa nangyari sa bayan. Nagkalat ang mga alay na parabang dinaanan ng bagyo. Ang mga gulay at prutas ay nagkalat sa lupa. Dahan-dahan pa siyang naglakad. Nagtataka siya dahil wala siyang nakikitang tao kahit ni isa. Pinarusahan tayo ng mga Diyos at Diyosa. Naririnig niyang sigaw sa kung saan. Saka lang niya napansin ang mga tao sa paligid na nakaluhod. Umiiyak sila habang itinataas ang kanilang mga inalay. Habang ang iba ay nakadipa na tila ba nagmamakaawa sa Diyos. Dahan-dahan si Ruben sa paghakbang. Nang bigla na lamang napalingon ang lahat sa kanya, na tila bagalit sa kanya. Napatayo pa ang iba habang matalim na nakatitig sa kanya. Ang pagtakas sa tungkulin na nakaatang sa iyong balikat ay parang pagtatraidor sa inang kalikasan at sa mga Diyosa. Boses iyon ng kanyang lolo Isko. Saka lang niya napagtanto na nasa harapan na pala siya ng kanyang pamilya. Ang kanyang ama't ina ay malungkot na nakatingin sa kanya. Ngunit bakit niyo sa akin isinisisi, Lolo? Nananahimik ako sa syudad. Bakit ninyo kami pinapunta rito? Gayong hindi naman kayo nang hihina. Lalapit sana ang kanyang ama nang pigilan ito ng kanyang lolo ng baston na palagi nitong daladala. Napatingin siya sa baston ng kanyang lolo. Saka lang niya napagtanto na para itong ginto na kinakalawang. May nakaukit na mga letra na hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin. Nangunot-noo pa si Ruben nang may maramdaman siyang kakaiba habang nakatingin sa baston. Napaatras lamang siya nang makita ang batong may kulay abo sa hawakan ng baston. Sa isip niya'y parang nakita na niya ang bato. Napahawak siya sa kanyang ulo nang may tila ala-ala na nais sumagi sa isip niya. Nanlaki na lang ang kanyang mga mata nang maalala ang baston na hawak ng kanyang lolo ay siya ding baston na hawak ng lalaki na madalas niyang mapanaginipan. Hindi akong nagpapunta sa iyo dito, kundi ang iyong tungkulin. Maaaring hindi ka dito lumaki, ngunit dito ka isinilang. At ang iyong pusod na siyang kaputol mo sa buhay ay karugtong ng bayang ito at itong nakasabit na puting tela ang siyang patunay. Uwi ka ni Lolo Isko niya, sabay turo sa telang puti na nakasabit sa itaas ng pinto ng kanilang bahay. Napatingin din si Ruben sa itinuro ng kanyang Lolo Isko. Tila ba may kakaiba siyang naramdaman nang makita ang nakasabit na yun. Pakiramdam niya may koneksyon silang dalawa. Ruben, mahirap ang makipagdigma, alam ko. Ngunit mas mahirap kung tatakasan mo ito. Patuloy kang parurusahan ng mga Diyosa at Diyos at patuloy nilang parurusahan ang bayan mo. Napahawak sa kanyang ulo si Ruben. Mas lalong sumasakit ang kanyang ulo habang naririnig ang hiyawan ng mga taong bayan. Mayroong nagmamakaawa, may nanghihingi ng tawad,
at tulong sa mga Diyos, sa mga Diyos at Diyosa, sa mga diwata at kung ano pang anito't anita na kanilang mga tinatawagan. Nasa ganon silang tagpo nang dumating ang mga babaylan na nagmula pa sa bundok. Sila umano ay pinababa ng inang kalikasan na si Tiramater para balaan ang antingerong sumuway sa kanyang tungkulin na marami pa itong pagdadaanan na matitinding pagsubok. Nang marinig iyon ni Ruben, ay tumakbo siya sa ilog. Susundan pa sana siya ng kanyang mga magulang, ngunit sila'y pinigilan ni Lolo Isko at sinabing hayaang makapag-isip ang binata't ito'y nabigla sa tadhanang iniatang sa kanyang balikat. Sa ilog, habang nagmumuni-muni si Ruben, ay may narinig siyang umiiyak. Pinunasan niya ang kanyang sariling luha at hinanap ang umiiyak. Napatayo pa siya nang makita ang babae sa kabilang bahagi ng ilog. Dahan-dahan pa siyang lumapit dito, ngunit natigilan ito nang maramdaman ang kanyang presensya. "Bakit ka umiiyak?" tanong niya, ngunit hindi umimik ang babae. "Bini-bini, may nang-away ba sa'yo?" Natahimik ang babae at pinunasan nito ang luha. Saka hinimas ang mga prutas na katabi nito. Saka lang napagtanto ni Ruben na marami itong katabing prutas at mga gulay na tila nadurog. "Sino ang gumawa niyan sa mga paninda mo?" tanong ni Ruben sa kanya. "Hindi ko ito paninda." Sa wakas ay nagsalita ito. "Ito ang mga alay na hindi tinanggap ng mga Diyos at Diyosa dahil sa pagsuway ng isang pinili na maging aming antingero. Sa totoo lang, naaawa ako sa aking mga magulang dahil hindi na namin mapapakinabangan ang aming mga itinanim. Kung ako lang sana ang pinili, ay hindi ko ito tatakasan kung ang kapalit nito'y magandang ani ng aking mga kababayan." Hindi nakaimik si Ruben dahil siya ang antingerong sinasabi ng katabi na tumakas sa kanyang tungkulin. Ganun ba talaga kabigat ang parusa ng mga Diyos at Diyosa kapag sumuway ang napili? Mga tanong sa isip ni Ruben na hindi rin niya kayang sagutin. "Sino ba si Tiramater?" tanong niya sa babaeng kausap. Napatingin naman ito sa kanya na napakunot ang noo. "Narinig ko ang pangalan niya," dugtong ni Ruben. "Hindi mo kilala? Hindi mo kilala si Tiramater? Taga saan ka ba't hindi mo siya kilala?" Sunod-sunod na tanong ng babae sa kanya. "Imposibleng walang nakakakilala kay Tiramater. Siya ay ang iyong kinatatayuan. Tumingin ka sa paligid mo. Tignan mo ang kalikasan. Siya si Tiramater." Napatingin naman si Ruben sa paligid at napagmasdan niya ang ganda ng kalikasan. Ibig sabihin, si Tiramater ay ang inang kalikasan, ang ina ng lahat ng elemento na may kinalaman sa daigdig. Ayon sa kanyang lolo, si inang kalikasan ang pumili sa kanya para maging antingero sa bayang ito, at siya din ang nagsugo sa mga babaylan na ipaalam sa kanya ang maaari pang pagsubok na darating hanggat siya'y tumatanggi sa tungkulin. Kinagabihan, habang pauwi si Ruben, ay may nakasalubong siyang binata na kasing edad niya lang. Napahinto naman siya at nakikimatsyag dahil baka masamang tao ito. Ngunit ilang minuto na siyang nakatayo, ay nakatayo lang din ito. Nagulat siya dahil nang siya'y maglakad, ay naglakad din ito. Sinubukan niyang huminto at ginawa iyon ng binatang kasalubong. At kapag maglalakad siya'y naglalakad din ito. "Ruben, ano ba ang bumabagabag sa iyo't hindi mo matuloy-tuloy ang iyong paglalakad?" tanong nito sa kanya. "Marami kang bagay na iniisip, kaya hindi mo magawa ang iyong tungkulin." Napaatras pa si Ruben nang makita ang baston na hawak-hawak ng binata. Agad na naisip ni Ruben na baka ito ang kanyang lolo Isko na nagbabalat kayo bilang binata. "Lo, ikaw ba yan?" tanong niya sa kasalubong na binata
dahilan para matawa ito. Magsasalita pa sana si Ruben nang marinig niya ang sigaw ng kanyang ina. Nagkakagulo sa kanilang tahanan. Agad siyang tumakbo at di na niya napansin kung saan napunta ang binatang nakasalubong. Pagdating niya sa bahay ng kanyang lolo, ay naabutan niyang naglulupasay ang ina. Agad niyang tinanong kung ano ang nangyari. Si Arthur ang sumagot na nawawala umano si Amara. Tinanong niya kung paano nangyaring nawala ang kapatid. Ang saad ng kanyang lolo ay maaaring kinuha si Amara ng mga hindi natin kauri. Huli nilang nakita si Amara ay natulog ito sa kanyang silid. Nang kanilang tawagin para maghapunan ay wala na ito sa kanyang higaan. Nalaman ng masasamang elemento na ikaw ang antingero. Nais nilang subukin ang iyong katatagan. At kung hindi tugunin ang kanilang hamon, ay baka hindi na makabalik si Amara. Tanging ang bagong hinirang lang ang siyang makakapasok sa kanilang mundo. Hindi ko alam. Pag-iisipan ko muna. Saad ni Ruben na agad na ikinatayo ng kanyang ina at isang malutong na sampal ang natanggap niya buhat dito. Makikita sa muka ng kanyang ina ang galit at pagkadismaya sa kanya. Pag-iisipan mo pa? Ang kapatid mo. Ano ang gagawin natin? Kung naririnig ka man ng kapatid mo ngayon, Ruben, tiyak na ikakadismaya niya ito. Hindi mo alam, pero hinahangaan ka ng kapatid mo. Pero kung maririnig niya yan mula sa kabilang mundo, baka galit lang ang maramdaman niya. Iyak na wika ng kanyang ina. Kung pwede lang sanang akuin ang tungkulin mo, Ruben. Marami ang may gusto niyan. Ngunit hindi sila ang masusunod sa pagpili ng kapalaran. Dugtong nito, sabay alis sa harapan niya at pumasok sa silid na umiiyak. Makasarili ka't duwag! Sigaw sa kanya ni Arthur, bagay na kanyang ikinagulat. Sa kanilang tatlo si Arthur ang di masyadong palaimik. Hindi rin sila masyadong nagkakausap ni Amara. Halos sila kasi ni Amara ang malapit sa isa't isa. Ngunit sa pagkakataong ito, mas nakikitaan pa niya ng pag-aalala si Arthur para kay Amara kumpara sa kanya. Hindi mo naiintindihan. Mabigat na tungkulin yun. Sigaw naman ni Ruben. Mabigat sa taong duwag. Kung ako ang masusunod, ako na lang ang aako sa tungkulin na ayaw mo. May paraan ba para mailipat sa akin? Saad ni Arthur, sabay pasok sa kanyang silid. Naiwang hindi nakaimik si Ruben at nanatili lang na nakayuko. May bahagi sa utak ni Ruben na ikinakahiya niya ang kanyang sarili. Napakaduwag niya at napakahina. Hindi man lang niya kayang ipagtanggol ang kapatid. Napaupo siya at bumuhos ang kanyang luha. Galit ang kanyang ina't kapatid sa kanya. At alam niya, kahit hindi magsalita ang ama, ay nadidismaya ito sa kanya. Hindi namalayan ni Ruben na nakatulog siya sa labas. At ilang minuto lang ay nanaginip siyang pinapahirapan si Amara ng mga hindi natin kauri. Nilalatigo siya at ikinulong. Sumisigaw ang kapatid niya na siya'y gutom na, ngunit hindi siya pinapakain. Kawawa ang kalagayan ng kapatid. Naiyak siya nang magmakaawa ito na sunduin siya dahil hirap na umano siya sa kanyang kalagayan. Napabalingkwas siya ng bangon nang makita niyang sinakal ng nakakatakot na nilalang si Amara. Saka lang niya napagtanto na nasa labas siya ng bahay nakatulog. Dali-dali siyang pumasok sa loob ng kanilang tahanan at ginising ang kanyang lolo Isko na ikinagulat naman ng matanda. Lo, handa na ako. Kailangan kong mabawi si Amara. Saad niya sa kanyang lolo Isko. Kung ganon, ipapatawag ko na ang ating mga babaylan at isasagawa natin ang ritual sa lalong madaling panahon. Saad ng kanyang lolo Isko. Ano ang nag-udyok sa'yo para ito'y tanggapin? Dugtong nito. Nanaginip ako. Sinasaktan nila ang aking kapatid. Napaiyak naman ang kanyang ina nang marinig ang sinabi ni Ruben. Lumapit siya sa ina't nang hingi ng tawad
at nangako na ibabalik si Amara ng ligtas. Alam niyang mahirap ang tatahaking landas, pero kakayanin niya matupad lang ang itinakda. Noong gabi ding iyon ay isinagawa ang ritual para sa paglilipat kay Ruben ng pamana mula sa kalikasan. Napapalibutan siya ng taong bayan at ng mga babaylan habang inuusal ang panalangin para sa mga elemento. Ruben, tinataglay ng baston na ito ang elemento ng hangin. Ang pinakamalakas na elemento sa lahat. Taglay mo ang lakas ng elementong ito na siyang nagbibigay buhay sa lahat ng nabubuhay. Humayok at hanapin ang iyong makakasama sa laban. Ang tatlong elemento na nasa pangangalaga ng tatlong antingerong itinakda sa kabilang panig ng mundo. Tanggapin mo ang baston ng ating lahi na ngayon ay isasalin ko na sa iyo. Saad ni Lolo Isko at itinutok ang baston sa kanya. Nakaluhod lang siya't nakayuko habang dinadasalan ni Lolo Isko ang baston. Itinaas pa nito't nanawagan siya sa mga Diyos at Diyosa na bigyan ng lakas ang baston sa pagsugpo sa masasamang elemento. Narito ang inyong abang lingkod, taos-pusong tinatanggap ang inyong iniutos na tungkulin. Naway gabayan ninyo mga Diyos at Diyosa sa unang langit ang bagong hinirang na antingero. Pagwiwika ni Lolo Isko ni Ruben sa dasal nito. Inaabot na sa kanya ang baston at kapag tinanggap niya ito'y, hindi na siya maaari pang umatras. Bilang magiging bagong tagapangalaga ng baston, ay kailangang buo ang loob niya at tiwala sa Panginoon na siyang may lalang sa lahat ng nilalang at sa buong sangsinukob. Itinaas ni Ruben ang kanyang kamay, hudyat na tinatanggap niya ang baston. Napangiti naman ang kanyang lolo at maingat na ipinatong ang baston sa kanyang palad. Nang mailapag ni Lolo Isko ang baston, ay bigla itong nanghina. Akmang tatayo si Ruben, ngunit pinigilan siya ng kanyang lolo sapagkat hindi pa tapos ang ritual. Nanatiling nakaluhod si Ruben, nang may kakaiba siyang naramdaman, tila ba may kung anong enerhiya ang pumasok sa kanyang katawan. Sinabi ng kanyang Lolo Isko na huwag siyang matakot sapagkat ito'y normal lang. Isinasalin lang ng baston ang kanyang enerhiya sa hindi pamilyar na katawan ni Ruben. Kapag nasanay na umano ang baston, ay mawawala din ang pakiramdam niyang kirot, hudyat na sila ng baston ay naging isa na. Ilang minuto ang lumipas nang mawala ang sakit na nararamdaman ni Ruben, at pakiramdam niya ay kakaibang lakas ang dumadaloy sa kanyang katawan. Nagulat siya sa kanyang nakita. Naging maganda ang postura ng kanyang katawan at naging maganda ang hubog nito. Nang makabawi sa pagkagulat, ay agad siyang lumapit sa kanyang lolo. "Lo, ba't bigla kayong nanghina?" tanong ni Ruben na ikinangiti ng kanyang lolo. "Ruben, apo, ang baston ang nagbibigay lakas sa ating mga antingero. Matanda na ako't mahina na talaga. Ngunit dahil sa baston ay naging malakas ako. Huwag kang mag-alala, apo, at lahat ng antingero'y naranasan ito." Saad ng kanyang lolo at tumayo. Inalalayan pa niya ito at ng kanyang ama. "Bawat antingero ay may nakatalagang tao na siyang makakasama mo sa paglalakbay. At sa ngalan ng inang kalikasan, ang napili niyang italaga na makakasama mo ay si Carlo." Nagtaka siya na hindi nagulat si Carlo. Saad ni Lolo Isko niya'y, ang lahi naman ni Carlo ang napiling maging tapat na kanang kamay ng mga antingero. Kung sino man sa mga nahirang ng kalikasan na maging kanang kamay ay hindi naging tapat sa kanyang pinaglilingkurang antingero, ay may nakaabang na parusa sa kanyang buong lahi. Lumuhod si Carlo sa kanyang harapan na ikinagulat pa ni Ruben. Sinabi nito kay Carlo na huwag siyang lumuhod sa kanyang harapan, ngunit pinigilan siya ng kanyang lolo. Ito umano ang tanda ng paggalang at katapatan ng mga tagapaglingkod sa kanyang paglilingkuran. "Apo,
Maging tapat ka sa iyong tagapaglingkod at maging mabait nang sa gayon ay ibalik niya sa iyo ang iyong ibinigay. Humayo kayo. Ang bato na nasa inyong mga katawan ang magtuturo ng daan at ang baston mo ang iyong tagapagtanggol. Huwag matakot, apo, dahil ikaw ngayon ay isa ng antingerong nagtataglay ng kapangyarihan ng hangin. Huwag mo itong abusuhin at gamitin laban sa mga tao. Isang nakakasilaw na liwanag ang nakita ni Ruben at Carlo. Naglakbay sila sa isang kawalan na naaabot ng mabigat na grabidad. Kung mga ordinaryong tao ang maglalakbay sa lagusang ito, ay hindi kakayanin ng kanyang katawan dahil sa bigat ng grabidad na umiikot sa paligid. Nagpatuloy sila hanggang matanaw nila ang isang puting liwanag. Nagtakip pa sila ng mata nang makapasok na sila. At sa kanilang pagmulat ay isang napakagandang lugar ang kanilang nakita. Nasa ganon silang tagpo nang makita ang kapatid na si Amara. Hawak-hawak ito ng engkanto na sa tingin nila ay mga gwardya. Nagkatinginan pa sila ni Carlo, mga tinginang may kahulugan. Carlo, tandaan mo, ang pananampalataya mo ay huwag mong ihihiwalay sa'yo. Nasa mundo tayo ng ilusyon, kaya mag-iingat ka. Pagkawika niya nun, ay sumenyas na siyang sugurin na ang lugar. Dahan-dahan silang lumapit sa kinaroroonan ng mga kalaban. Ang dumukot sa kanyang kapatid ay ang lahi ng itim na engkanto. Sila ang uri ng mga engkantong nananakit ng mga tao sa lupa. Dinudukot nila ang mga taong kanilang maiibigan at dadalhin sa kanilang mundo. Habang abala ang mga itim na engkanto sa pagmamasid, ay agad na sinugod ni Ruben at Carlo ang mga ito. Sa unay tahimik nilang napatumba ang mga engkanto, ngunit kalaunan ay nahuli din sila ng mga kalaban. Napatingin sila sa itaas ng isang tore nang tumunog ang animoy trompeta. Hudyat na ito ay nagtatawag na ang kalaban ng kanilang mga kakampi. Carlo, umikot ka sa likod at hanapin mo ang kapatid ko. Ako na ang bahala sa mga ito. Sige na! Napatango si Carlo at tahimik na umikot sa likod, habang si Ruben ay nakipaglaban sa mga itim na engkanto. Sinasalubong niya ang mga nakakasalubong na engkanto't hinahampas niya ng kanyang baston na gawa sa kahoy na lawaan, ngunit parang bakal ang tunog kapag sila ay nakikipaglaban na. Ibang-iba si Ruben ngayong nagtataglay siya ng kapangyarihan bilang isang antingero. Naramdaman niyang mas tumapang siya at mas malakas ang loob. Tikman niyo ang bagsik ng aking galit. Sinisiguro ko sa inyo na pagbabayaran niyong lahat ang kasamaang ginawa niyo sa kapatid ko. Humanda kayo! Sigaw ni Ruben habang sinusugod ang mga itim na engkanto. Bawat hampas niya sa katawan ng mga ito ng kanyang baston ay para itong mga usok na naglalaho sa hangin. Alam ni Ruben na mahirap ang kanyang kapalaran, pero kanyang kakayanin. Alam niyang hindi siya pababayaan ng mga Diyos at Diyosa sa unang langit. Kailangan niyang matalo ang mga engkantong rebelde para magawa na niya ang tunay niyang tungkulin, ang hanapin ang 3 pang elemento na kanyang makakasama sa pakikipaglaban. Sino ang pangahas na pumasok sa aking kaharian? Sigaw ng engkanto sa salitang kakaiba, at siya ang hari sa mundong yun. Patayin ang taong yun at dalhin sa akin. Dugtong pa nito. Kamahalan, maaaring ang taong ito ang siyang bagong antingerong itinalaga na may hawak ng elemento ng hangin. Siya ang kapalit ni Isko. Napatayo ang nasabing hari ng mga engkantong itim. Bantog sa kanilang mundo ang dating antingero na si Mang Isko. Kilala ang antingerong ito na hindi marunong magpatawad ng mga masasamang engkanto. Napatawa ang hari ng mga itim na engkanto at sinabi niyang nais niyang masubukan ang lakas ng bagong antingero na isinugo.
Kung kasing bagsik din ba ito ng dating nagmamay-ari ng baston? Nasa ganon siyang kasiyahan nang biglang pumasok ang isa pa niyang tauhan at nagwika na halos nalipol na ni Ruben ang kanilang lahi. Napatayo naman ang hari ng engkanto. Napakuyom siya ng kanyang palad sa galit. Naisip niyang masyado ba niyang minaliit ang kakayahan ng bagong antingero na hindi niya inakala na malakas pala ito. Inutos niya sa kanyang mga tauhan na kuhanin ang kanyang sandata at siya na mismo ang haharap sa nasabing antingero. Samantala, sa labas ay patuloy ang pakikipaglaban ni Ruben. Hindi niya lubos akalain na totoo pala ang ganitong nilalang. Ang noon na akala niya'y sa kwento niya lang naririnig ay nakakaharap na niya mismo ngayon at nakikipaglaban siya. Malakas ang mga nilalang na ito, kaya hindi na pagtatakhan kung madali nilang malinlang ang mga mahihinang tao. Ngunit alam niya na may mas malakas pa sa mga lahi ng engkantong ito at yun talaga ang totoong kakaharapin niya. Nag-usal siya ng Latin na dasal na ang mismong bato ang siyang nagtuturo. Habang nakikipaglaban ay panay ang kanyang dasal. Umikot siya habang iwinawasiwas ang kanyang baston sa mga kalaban. Wala siyang inuurungan, wala din siyang pinapatawad. Nakapasok siya sa loob ng palasyo at napahinto siya nang makita ang pinakamalaking nilalang sa harapan. Nakaupo ito sa kanyang trono. Hinawakan ng mahigpit ni Ruben ang kanyang baston. Nararamdaman ng kanyang baston na hindi ito ang pinakamalakas na nilalang na makakaharap niya. Ikaw pala ang sinasabing bagong antingero. Ano ang iyong ginagawa sa aking kaharian? Narito ako para singilin kayo sa pagdukot sa aking nakababatang kapatid. Sigaw niya na ikinatawa naman ng hari ng mga itim na engkanto. Napakuyom ang kanyang palad. Hindi siya papayag na hindi makuha ang kapatid. Ipinapanalangin niyang ligtas itong nailabas ni Carlo. May tiwala siya sa kanyang kaibigan. Alam niyang kaya niyang gawin yun. Ang babaeng yun ang naibigan ng aking anak at siya ang magiging prinsesa sa daigdig na ito. Sigaw ng hari ng mga itim na engkanto. At kung babalakin ninyong tumakas, ay hindi kayo makakaalis sa mundong ito ng buhay. Hindi rin ako makakapayag na iwanan dito ang aking kapatid. Kung ganun na lang din naman, ay mainam na ubusin ko na lang ang inyong lahi. Napatawa naman ang hari ng mga itim na engkanto. Itinuro siya ng hari habang nakatingin sa kanyang mga alagad. Mababakas sa kanyang mukha ang galit. Patayin ninyo ang pangahas na nilalang na yan. Sigaw niya. Sumugod naman ang kanyang mga alagad habang ang hari ay tawa ng tawa. Agad na inihanda ni Ruben ang sarili. Mahigpit pa niyang hinawakan ang kanyang baston. Nang makalapit ang mga engkanto, ay walang habas niya itong pinaghahampas. Animoy usok ang mga engkanto sa tuwing natatamaan ng kanyang baston. Hinahampas niya ang sinumang kanyang makakasalubong. Maririnig pa ang sigaw ng mga engkanto. Ang iba naman ay parang usok na lang na naglalaho. Nanlaki ang mata ng hari ng mga engkantong itim. Hindi niya lubos akalain na matatalo ang kanyang mga alagad. Napaisip siyang hindi normal na antingero lang si Ruben at patunay na hindi siya basta ordinaryo dahil natawid niya ang ibang mundo. Hindi lahat ng nabiyayaan ay makakatawid. Marami ang tinawag na maging antingero, ngunit kakaunti lang ang piniling makapasok sa lagusan. Nakikita niyang mas malakas pa ang bagong antingero kaysa kay Isko kahit pa ito ay baguhan. Para bang nilikha ang baston at ang lakas nito para sa kanya. Humanda ka! Ikaw naman ang haharapin ko! Sigaw ni Ruben, sabay sugod sa kalaban. Ikinukumpas ng hari ang kanyang kamay
para muling maglabasan ang mga itim na engkanto. Ngunit pinaghahampas lang ni Ruben ang mga ito habang tumatakbo papalapit sa hari. Nag-uusal siya ng Latin na panalangin habang papalapit sa hari ng mga engkanto. At tila ba natataranta na rin ang huli nang makitang anumang oras ay makakalapit na sa kanya ang antingero. Nang muli sana siyang magpapalabas ng mga usok para maging alagad, ay tinapon ni Ruben ang kanyang baston. Tinamaan sa kamay ang hari at napaluhod ito sa sakit. Paikot-ikot namang bumalik ang baston sa nakataas na kamay ni Ruben. Sa kanya mahigpit itong hinawakan. Halos maputol ang ugat ng hari sa tindi ng kanyang galit. Hindi niya matanggap na may mas malakas pa sa kanya. Hindi siya papayag na isang baguhan lang ang makakapagpatumba sa kanya. Ibalik mo na ang kapatid ko kung gusto mo pang mabuhay. Paalisin mo kami dito kung ayaw mong sirain ko ang balanse ng inyong mundo. Sigaw ni Ruben na ikinatawa naman ng hari. Inikot-ikot pa niya ang kanyang kamay na natamaan ng baston ng bagong antingero. Maya-maya'y walang dalawang sabi na sinugod niya ang binata. Agad na nasangga ni Ruben ng kanyang baston ang paghampas ng hari. Animoy bakal ang tunog nito sa kada magtatama ang kanilang mga sandata. May pagkakataong nagdidikit ang kanilang mga katawan na nagdudulot ng napakalakas na bultahe. Tila kuryenteng naglalakbay ang mga bultahe sa kanilang mga katawan. Masamang titig ang ipinupukol nila sa isa't isa, kasabay ang pagtulak sa kanilang mga sarili. At sa tuwing magkakalayo sila'y agad ding susugod at maglalaban. Animoy mga kulog at kiglat sila sa tuwing sila'y magkakalapit sa isa't isa. Ang kanilang mga sandata ay parang kuryenteng kumikislap. Baston ng kabutihan laban sa espada ng kasamaan. At ang misyon niya'y tapusin ang kasamaan ng mga itim na engkanto. Magbabayad ka sa pagpatay mo sa aking mga alagad! Magbabayad ka rin sa pagdukot mo sa aking kapatid! Nasa ganun silang paglalaban nang marinig ni Ruben ang pagtawag ni Carlo. Ngunit hindi siya lumingon at nagpatuloy sa pakikipaglaban sa hari. Ruben, hawak ko na si Amara at napatay ko na ang anak niyang kalaban mo. Nanlaki ang mata ng hari sa narinig. Masama siyang napatingin kay Carlo. Hindi niya lubos akalain na may kasama pala si Ruben sa pagpasok sa kanilang kaharian. Susugod sana ito kay Carlo, ngunit agad itong naharang ng antingero. Muli silang naglaban. Halos hindi na sila makita sa sobrang bilis ng kanilang mga kilos. Bawat hampas ay katumbas ng tunog ng malaking bakal na inihulog mula sa langit, pababa sa lupa. Palakas din ng palakas ang bultahe ng kanilang paligid. Matindi ang naging laban nila't makikita mong pagod na ang hari. Napapasigaw pa siya habang nilalabanan si Ruben. May pagkakataong natatamaan si Ruben at tumitilapon na parang kasing bigat ng bakal. Ngunit agad ding bumabangon at sumusugod. Muli silang nagpang-abot na dalawa. Walang humpay na hampas ang ginagawa nila sa isa't isa. Bagay na nanghihina na ang hari. Muling sumugod si Ruben at walang habas niyang hiniwa ang likod ng masamang hari, dahilan para mapaluhod ito at nanlalaki ang mga matang nakatingin kay Ruben habang itinututok ang baston sa kanya. At bago ito patayin ni Ruben, ay nakapagtanong pa ang hari kung sino ba ang antingerong kanyang kaharap. Sino ka ba talaga? Tanong niya kay Ruben. Bagay na napangiti ang binata sa kanya. Ang pangalan ko'y Ruben, ang pinili ng kalikasang maging bagong antingero at tagapangalaga sa mutya ng hangin.
Marami pong salamat mga mahal na kakilabot. Dumako na po tayo sa ating shoutout. Shoutout po sa lahat ng ating kakilabot subscriber. Shoutout din po sa ating mga silent listeners. Shoutout din po kina kakilabot Bioli Liharso from Cavite, Carmelita Pruna from Dubai, Milagrosa Luke from Hong Kong, Femi Batalla, Elsa Gonzalez from China, Michael Marcelo, Nida Kiambao from Kuwait, Eduardo Bangod from Montgomery, Alabama, USA, Asili Gumban, Tita Sareno, Charlene Gumansing from Muscat, Oman, Marlon Candelario, Rex Del Rosario, Eduardo Balanlay and family from Talolora, Northern Samar, and Emmanuel Escobel from Laguna. Muli po ito ang inyong kakilabot. Taos-pusong nagpapasalamat sa wala po ninyong sawang pagsuporta sa ating channel. Pagpalain po nawa kayo ng Panginoon.